Hi guys! So for today's video, travel vlog muna tayo. So kakabalik lang namin galing Japan. So nagpunta kami nung September 18 to 25. So dun kami nag-celebrate para i-celebrate yung birthday ko at yung birthday din ng husband ko. So pares kasi kaming September. So nag-Fukuoka, Japan kami. So for today, i-share ko lang yung mga documents na sinubmit namin when we applied for Japan visa kasi baka makatulong din po sa mga viewers natin na baka interested din na pumunta ng Japan or nagpaplanong pumunta ng Japan para may idea kayo kung ano yung mga documents na isasubmit. So, i-share ko din kung anong agency kami, saang agency kami nag-apply kasi hindi kami nag-VFS. So, ito yung pwede na kayo yung magpasa ng documents nyo and hindi na dadaan sa agency. However, kailangan nyo magpa-appointment online. So, hindi na kami nakapag-VFS kasi during the time na hahanap kami ng slot, wala nang available na schedule. And medyo late na din kami nakapag-prepare ng mga documents na kailangan ipasa. Ideally kasi 3 months before the travel date, kailangan makapag-apply ka na. So parang kami 2 months, less than 2 months na kami nakapag-prepare ng mga documents na kailangan i-submit. So nag-agency kami. So pag-usapan natin yung mga documents na pinasa namin. So, nabanggit ko kanina na nag-agency kami. So, yung agency namin ay CUHI, Universal Holidays Inc. So, yung office nila ay nasa Makati. Pero hindi po kami nag-walk-in. So, nag-message lang ako sa kanila sa Facebook. Then, nagbayad kami ng fee. Single entry is 1,000, then multiple is 1,300. Then, meron silang sariling portal. So, lahat po ng documents na ipapacheck sa kanila, i-upload mo doon sa portal nila. Then, pagka okay na lahat, na kompleto mo na lahat, na address na lahat ng feedback nila kung meron man, at na-upload din yung mga necessary documents in case may hingin sila na additional. So, tsaka ka pa lang nila i-instruct na pumunta doon sa office para i-submit yung mga documents mo, yung mga hard copy. So, una sa list ng requirements ay yung visa application form. So, madadownload nyo din po ito sa Japan Embassy. So, kailangan po ay typewritten ito, hindi po pwedeng handwritten. So, typewritten, then pag hindi po applicable, ilagay nyo po NA. Make sure din po na ipiprint nyo siya sa A4 size. So, bawal din po ang erasure and make sure na yung signature ay hindi e-signature. So, ipiprint nyo siya. Pag na-fill upan nyo na yung details, then pagka-print, tsaka nyo po siya pipirmahan at lalagyan ng date. Next na requirement ay birth certificate. Pero dapat issued within 1 year. So, makikita pala nila yung dito sa barcode. So, nun ko lang nalaman yung sa agency. Kasi ang pinasa ko is yung ni-request pa namin before nung nag-Korea kami. So, makikita pala dyan dito sa barcode. Yan o, katulad nito, nakalagay 2024. Ayan o, 07/16/2024. So, ayan. So, makikita nila if yung PSA na pinasa nyo ay issued within 1 year. So, mas maganda mag-request po talaga kayo kasi yung sa amin, pina-request kami ng bago. Kasi nga, luma yung pinasa namin. So, birth certificate issued dapat within 1 year, then original po yung isasubmit. So, dun sa birth certificate po, hindi kami nag-online. Kasi di ba pwedeng online, tas i-deliver na lang sa'yo. Kasi medyo mahal siya. So, pumunta kami sa SM. So, dun kami nag-request. Kasi parang nasa kalahati yata siya nung price compare dun sa pagka i-request mo siya online. Yun nga lang po, medyo matagal siya. So, mag-aantay ka ng 1 to 1.5 week para makuha mo yung birth certificate. Then, kung married ka naman, kailangan din po ng marriage certificate. So, original din at dapat issue din within 1 year. Next ay certificate of employment. Para sa mga employed po ito, certificate of employment, original din po. Dapat nakalagay doon yung position nyo, salary, gano'n na kayo katagal doon sa company, and yung contact details ng company. Next ay yung bank certificate na issued. Ang validity lang po ng bank cert ay 3 months. So, dapat pag nakuha nyo yun, within 3 months, may submit nyo na siya agad sa
embassy. Kasi otherwise, kailangan nyo mag-request ulit ng bago. So, sa bank certificate po, kailangan naka-indicate yung average daily balance for the last 6 months. Ngayon, kung hindi po yun available, katulad po dun sa husband ko, ang bank niya kasi ay DBP, so hindi po sila naglalagay ng ADB for 6 months. So, ang binibigay nila, yung statement of account ba yun? Basta yung transaction mo for the last 6 months. So, yun yung nakalagay dun sa bank cert na binigay sa kanya. So, okay din po yun. Next po ay ITR or Income Tax Return. So, kailangan po may signature ni employer at signature nyo. So, dito po, hindi na kailangan na original copy. So, kahit photocopy, okay lang po. Pero doon sa COE Bank Cert, kailangan po original yun. Next po ay Japan Visa ID. So, alam naman na po yun pag magpapapicture kayo at pag sinabi nyo na for Japan Visa, so alam na nila yung size. Ang sinabi lang sa amin ng agency, white background and hindi dapat na white yung suot mo. So, hindi pwedeng white. Dapat other color and hindi siya pwedeng ini-edit. Kasi di ba yung iba parang pwede mong i-edit na may color, ganyan. So, hindi po siya pwede. So, as it is po siya, hindi edited, then white background and bawal yung white na damit. Next, of course, yung valid passport. Dapat may available pa na page doon sa passport and valid siya for at least 6 months. Then, photocopy din ng bio page. So, kailangan din po ng photocopy. Isasubmit din po yon doon sa embassy. Next ay yung daily schedule or itinerary pagdating nyo doon sa Japan. So, wala namang format yung sa akin, nilagay ko lang yung date nung dating namin. For example, September 18, then kung saan kami pupunta, yung address, then yun, sunod-sunod. Kung saan yung mga planong pumunta. Gusto nyong mag-apply for multiple entry, meron ding form na additional kayong fill upan. Yung multiple entry form, nada-download din po siya online. So, may ititik lang kayo, depende kung saan kayo nagfo-fall na category. Then, pipirmahan nyo lang din. Then, isabay nyo siya dun sa ibang documents na ipapasa. So, in case po na mag-garantor kayo, kasi katulad sa case namin, may anak kami. So, ako yung nag-garantor sa kanya. So, pinasa ko din po yung birth certificate ko. Yung birth certificate din ni Erin para mapakita yung proof of relationship na nanay niya ako, yung COE ko and bank certificate at saka ITR. So, lahat po yun original except dun sa ITR which is photocopy. In case naman po na kayo ay hindi employee at kayo ay business owner, in replacement doon sa COE, ang kailangan nyo pong ipakita ay yung DTI, yung mayor's permit ng business, and yung actual tax payment na nagpapatunay na nagbabayad po kayo ng tax. Then ITR din po na may signature nyo. So, yung sa amin po, nung nakompleto na, ay sinubmit namin sa agency, then less than 1 week, parang 4 days may result na. Nakuha na din po namin agad yung passport sa kanila. So guys, reminder po, lahat ng ipiprint nyo ay dapat nasa A4 size. And yung birth certificate, marriage certificate, if applicable, COE, bank cert, yung itinerary, lahat po dapat yon ay original copy except po doon sa ITR which is okay lang na photocopy. So ngayon, ipapakita ko sa inyo yung portal ng UHI na ginamit namin kung saan kami nag-upload.